Sa pulpo sa CCTV, ang pangho-hold up ng dalawang lalaki sa isang bahay dyan po yan sa San Jose del Monte, Bulacan. Nagkunwari muna ang suspect na interesadong bumili ng isang motorsiklo. Pero habang kausap ang may-ari, nagdeklara po sila ng hold up. Kinwelyuhan ng isa sa kanila ang may-ari ng motor at puresahang ipinasok ang bahay o pinasok ang bahay nito. Pagpasok po sa bahay, pinadiretso niya ang biktima sa loob ng banyo, sabay tinadyakan ito. Hindi alam ng mga kawatan na may iba pang tao sa isang kwarto na di binuksan o nabuksan ng suspect. Nagsisigaw ang mga ito para makahingi ng tulong. Nataranta ang mga holdapper at dali-daling umalis sa mga ito. Hindi natangay ang motorsiklo ng biktima pero nakuha ang cellphone, susi ng kanilang bahay at ang susi ng isa pang motorsiklo. Tukoy na daw ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Napag-alamang sangkot din sa rentangay modus ang dalawang suspect. Patuloy naman ang manhunt operation. Tindi nitong Nakakatakot. wala nang takot. Samantala, sugatan po naman ang isang lalaking rider matapos pong sumalpok sa likurang bahagi ng pickup sa barangay Guyong, Santa Maria, Bulacan. Nakunan po ng CCTV kung paanong biglang bumangga sa likod ng pickup. Natumba ang rider pati po ang motorsiklo nito. Sumaklolo naman ang ilang pang motorista sa nadiskrasyang rider. Isinugod siya sa ospital. Sa iba pang balita mga kapatid, isa po ang patay at dalawang kritikal matapos bumangga ang kanilang sasakyan sa isa pang poste sa Pototan, Iloilo. Sa investigasyon, galing po sila sa probinsya ng Aklan at papunta sa Iloilo City. Pero bigla raw nawala ng kontrol ang biktima pagdating po sa Pototan at doon na nga bumangga ang poste. Dead on arrival ang isa sa mga biktima. Habang patuloy pang nagpapagaling sa ospital ang mga kritikal na wala pa ring malay sa ngayon. Patay ang 76 na taong gulang po na lalaki sa sunog na sumiklab naman dyan sa Valencia, Negros Oriental. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, natupok na ang bahay at wala na hong buhay na ang biktima ng madatnan nila. Mag-isa lang daw po sa bahay ang biktima. Bukod sa bahay po ng biktima, nasunog din ang 4 na motorsiklo. Inimbestigahan po ng mga otoridad kung ano ang sanhi ng apoy. Patay po ang 80 taong gulang na tricycle driver matapos madaganan ng punong akasya sa Santa Cruz, Zambales. Sa investigasyon, nakaupo lang po sa kanyang tricycle ang biktima at naghihintay ng pasahero nang biglang bumagsak ang puno. Nagawa pa raw ng dalawang iba pang tricycle driver na makaiwas pero tuluyan ng nadagana ng biktima. Nagsagawa naman po ng clearing operations para maialis ang natumbang puno at makuha ang biktima. Naisugod pa sa ospital pero naideklara ring dead on arrival. Posible raw na lumambot ang lupang kinatatayuan ng puno dahil nga sa magdamag na pag-uulan sa lugar. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.